Natin ang ating ang ating pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Wala mo nang magkukwentuhan, wala mo nang kakaway-kaway sa mga kawalang nag-uusap, kundi tahimik po tayo at ating namnamin ang salita ng Panginoon na ibabahagi po sa atin mula po sa FBC5 Canagan, Leyte, si Pastor Gerald Ian Argana. Go ahead po, Pastor, at maraming salamat. Maraming salamat po at muli po isang magandang umaga po sa ating lahat. At before po ako simulan, ko po muna yung ating mga kapatid na inmates. Happy na po week. National Correctional Consciousness Week. Now, it is a celebration every year. 1 week celebration. Kaya ngayon, praying na maging matagumpay ang nakukulit ang taon natin. And now, before ako magsimula, let us pray. Father in heaven, we thank you sa umagang ito, sa araw na ito na inyong pong binigay sa amin. Para po kami, Ama, na inyong mga anak, magtipon, kumanta ng awit ng papuri para sa iyo. May taas ang iyong pangalan. Maraming salamat, Ama, sa kagalakan. Ngayon po, Ama, hiling po namin. Alisin niyo po ang mga bagay na pwedeng umadlang para ikaw po ay mangusap sa amin sa oras. Hiling din po namin, Ama, ang karunungan na nanggagaling sa iyo. Nasabing, Ama, ay maintindihan namin ang iyong ituturo sa amin sa araw. Panginoon, ikaw po mapapurihan. Magtatangtingin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga. Now it is, ngayon we'll be speaking sa isang topic about sa panalangin. At dalawa lang po yung pag-usapan natin. Una, what should motivate us to pray? And what will it take para itong mga nagbibigay sa atin ng burden to pray sa panahon ngayon ay maling mabuti, maling okay na pagkaroon ng healing sa ating sanlibutan. No? Now let us open our Bible sa 2 Chronicles chapter 7 verse 11 to 14. It says, nang matapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon at kanyang palasyo, natapos niya lahat ng binalak niya para rito. Verse 12, at isang gabi, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, narinig ko ang panalangin mo at pinili ko ang templo ito na lugar ng paghahalayan ng mga handog. Verse 13, halimbawa, hindi ko paulanin o kaya na may magpadala ako ng mga balang sa lupa, nakakain ng mga tanim, o magpadala ako ng salot sa aking mga mamamayan. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpapakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginawa nilang kasamaan, diringin ko sila mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pagpapalain ko ulit. Pagpapalain ang kanilang mga lupain. Kita natin, ano ba ang matututunan natin? Ano ba ang matututunan natin at marirealize natin sa oras na to sa ating mga binasa? So, wala natin sa verse 11, it says, sabi niya, nang matapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon at kanyang palasyo, natapos din natin ito ang binalak marami. At nung dumating po yung gabi, may dumating na mensahe para kay Solomon. At sinabi niya na narinig niya ang prayer ni Solomon na inaalay yung templo. Hindi important, di ba? Pinag-pray. Dinedicate ni Solomon ang templo na yan. At sabi, narinig ng Panginoon ang panalangin ni Solomon
at pinili niya ang templong ito para pag-alayan ng mga handog. Gusto mo, pag handog ang napag-usapan, it doesn't limit sa offering. But when it comes sa mga handog, when it comes for sacrifices, nandiyan yung mga offerings, nandiyan yung mga word offerings sila, pero kasama ang pagpupuri at especially kasama dyan panalangin. Kaya kung ating pag-aral, kung ating isipin, may pinili ang Panginoon na lugar kung saan tayo mananalangin at paghandog ng ating mga. Anong lugar yun? Sa panahon natin is the temple. Amen. Now sa panahon natin, we are God's temple. Amen. Diba sabi, hindi mo ba alam na ikaw ang iyong katawan ng temple ng balakbak, banal ng Espiritu, according sa 1 Corinthians 6 verse 19. Kaya makikita natin mga kapatid that nowadays, hindi ba ang katawan ninyo ay templo ng banal ng Espiritu nasa inyo, tinanggap niyo ito mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo hindi inyo muli sa Diyos. Kaya makikita natin mga kapatid that God has chosen during the time of Solomon, the temple kung saan pag-aalay ng mga handog. At kung sa panahon din natin, we are God's temple. Kaya tayo, we ourselves are called to offer sacrifices and offer these prayers. Now, ating pag-usapan, what should motivate us to pray sa mga panahon na ito? What should motivate us to pray sa mga panahon na ito? Sabi ng Bible dito sa verse 13, sabi na, pinili niya ang templo na doon mag-alay ng mga tao. Kapag hindi niya paulanin, kaya sarahan niya ang langit at upang hindi magkaroon ng ulan. O kung utusan man niya ang mga balang na kakain sa mga pananim, o magpapadala ng sayo sa mamamayan. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send plague among my people. God has chosen that place, the temple. Amen. Na kung magpapadala ay that temple na kung saan doon magbibigay ng mga sacrifices ng mga tao. Kung siya ay magpapadala ng mga nabasa natin kanina, hindi niya pangulanin, ibig sabihin, magre-resulta ng tagpay. Magpapadala ng balang na kakain sa mga tanim. Magpapadala ng salot sa mga mga. Nakikita natin mga kapatid that these things, ang mga bagay na ito na inisulat dito, ay mga bagay na makikita natin, masasabi natin na disasters. Amen. Now what should motivate us to pray sa panahon ngayon? Amen? It is the situation ng ating sanlibutan. For the last few months, for the last few weeks, ang Pilipinas, kaliwat kanan ang lindol. Amen? Una doon sa Cebu, kahit dito sa amin, sa kanang ramdam ng yung unang lindol is na naranasan namin na 7 point something. And after that, Cebu, and after that, Davao. And these things, makikita natin na hindi maganda ang bunga at sitwasyon ng sanlibutan. Dahil sa mga lindol na ito, dumating ang kamatayan, maraming mga gamit ang nasira. Actually, during that time, nasa ospital ako dahil dinala ko si Pastor. Bahaya dinala natin yung isang pastor dahil na-dengue. Maraming mga tao, mayroong nakatabi yung isang pastor natin na nanigas na lang dahil nag-panic attack. Nigas yung mga kamay. And makita natin is I am telling this in order for us na na-open ang ating mga mata, makita natin ang current situation sa ating mga paligid.
And those things na nasabi, nagbibigay ng kabagabagan sa tao. And nowadays, earthquakes, bibigay ng kabagabagan sa tao dito sa Pilipinas. And siyempre, yung mga kapatid na natin na nasa tayo dagat, they are also concerned, how is my family? Especially yung mga kapatid natin na from the Visayas region and then from the southern part ng Philippines. Mag-aalala rin sila. At dapat nababalitan din natin. And then, ano pa ang sitwasyon? Na dapat mag-motivate sa atin, if you can observe the government at ibang takbo ng government, walang pagkakaisa ng mga namumuno sa atin. Galing ng Congress, ng Senate, walang pagkakaisa. Why? Everyone has their own agendas. Families, ang mga tao, they have been lived against the principle ng Panginoon. People have been naging masyadong matalino ang mga tao to the point that they are even binabago ang disenyo at plano ng Panginoon para sa tao. At yan ang isipan ng at yan ay ang gawain ng tao ay sa simula pa na sirain ang disenyo ng Panginoon. Dinisenyo sana ng Panginoon na ang Garden of Eden doon si Adan at si Eva. Mamumuhay at magpaparami. Hanggang sa ito, sinira. And nowadays, if you can see, especially pag nandito tayo sa life, people has become napakatalino to the point that babaguhin nila ang dinisenyo ng Panginoon. Gender is na napaka-complicated para i-define. Nung panahon namin sa biology, madali mo lang define ang male and female. Those who have XX chromosome and those who have XY chromosome. Kung hindi na natin pag-usapan ang chromosome, pag-usapan na lang natin yung anong sasabihin dito, yung mga genital, male and female genital, and male genital, yung masasabi mo na kung male or female. Ngayon, hindi ba na napaka-komplikado na ng ano po this description when it comes to genders, but the Lord has only decided 2 genders. Now, these people dahil sa katalimuhan ng mga tao, they are going against the principle. Kaya makikita natin, this thing should motivate us to pray. Amen? Nasabi niya kung magpapadala ng mga magpapadala ang Panginoon ng mga sabi siya, katalagman, disasters. Even these things could be considered as disasters para sa mga. Nagkakagulo na ang Pilipinas, pero pa dyan isang kung ano na pang batas ang pipinakas. I don't think of this. We as Christians, sino ba ang tinawag ng Panginoon? Those people who have been called by His name. Those people have been called as Christians nowadays. Amen. Di po ba? We should know the situation. Makita nyo, even ang sistema para tayong isang group na pasok na ng bakupang. You know what bakupang is? Then yung itim na pinaglalaro natin ng bata tayo na nilalagyan natin ng sinulit. Pero di ba? Tataliw mo, papaliparin na. At siya, pag nakakit ka ng buro namin, pag nagsimula siyang nagbutas sa ibabaw, kahit nabuwang nyo, kita nagsisimula nasisira ang kinakain niya ang bungol ng nyo. Nasisimula. Ganyan ang nangyayari sa sanlibutan. Mapasa gobyerno. And ito pa, mapasa gobyerno ng Panginoon. Let us look on the situation. Religions have become divisive. Nasa halip na maging iisa sa ating Panginoon sa Kristo. Religions have become divisive. Pag hindi ka kasama sa kanilang pananampalataya, parang ibang tao ka para sa kanila. Kaya we should be
aware of the current situation na makita natin that the Lord is reminding us at pinapaalalahanan niya sa tayo sa pamamagitan ng magbayad niya ng mga bagay na ito. Amen po ba? Amen. Dalang ang salimutan ay what you call this, kailangan ng healing. The land needs healing. And these diseases ng land, itong mga sitwasyon na ito, should motivate us to pray. We Christians, if we do not pray, sino ang dapat to pray? Amen, mga kapatid. Then, second, what should motivate us to pray is the current situation of the land. Hindi lang yung land, kasama ng people living in it. People has become too intelligent to the point na they have this desire na baguhin ang mga dinisenyo ng Panginoon. Number 2 na pag-usapan natin na ito. What will it take so that our land will receive healing? Ano ang kailangan natin gawin so that the land will heal? Diba? Tingnan po natin sa verse 14. At kung ang mamamayan ko na tinawag, na aking tinawag, yun ay magpapakumbaba. Kung sa hindi sa if my people are called by my name, diba? God's people. During that time, God is pertaining to Israel. Have this covenant relationship with Him, having chosen first for the salvation. Jews were chosen first, and then for the Gentiles. And nowadays, those who accepted Him, according to John 1, has become His sons, has become His people. Now, if my people is those who are claiming to be Christians, who are called by His name, then what will it take so that we will receive healing, so that the land will heal? This one is first. The people, ang mga mamamayan ng Panginoon ay pagpapakumbaba, mananalangin, at dudulong sa Kanya. Amen. That is the first requirement. Mga tao ay pagpapakumbaba. If we can observe ang sanlibutan, people has become proud, as being said, as being prophesied. That in the last days, people will be lovers of themselves, people will be proud, puno ng pride. They do not pray anymore because they think that they will need the help of God. When we pray, it only shows nagpapakita lang na nagpapakumbaba tayo. Humihingi ng tulong galing sa ating Panginoon. But you know, when people, especially those people who will be called by my name, those who are in a relationship with God, and they do not pray anymore, nagpapakita, it only shows na hindi na sila nagpapakumbaba. Hindi na tayo nagpapakumbaba. So our prayer life today, how is everyday life? We ask help every time na may gagawin ka. Kaya do you pray before you go, pumunta sa work? Do you pray sa pag-isip mo before natin gawin yung magpapakumbaba, dumulong. Dumulong means you ask for help. That's why the Lord is sending these things in order for us to see na kung ang Panginoon nagpagpapadala ng mga ito, walang magagawa ang mga tao but to ask help from God. God has sent the pandemic ng mga kahit na gaano ka-stable ang conditions, nangusap ang Panginoon kahit na gaano ka-stable pala ang business, ang trabaho mo, pag yung pandemic ang nangyari, wala nang magagawa. And these things now,
After 2 years naman kung ilan na yung 1 month, the last time na pag natapos ang pandemic, kailan ba natapos yung, and now after 3 years, ito, mga lindol na naman kung ano bagyo, walang the record ng mga bagyo gano'ng kalakas. God is sending this in order for His people will realize na kung siya lang nagpadala, wala na tayong magagawa but to humble ourselves, pray and ask for God's help. At tumalikod, listen to the 7 states. Una, humble themselves, pray and seek Him, lumulog sa Kanya. 7 na requirement na gustong gawin ng mga tao is this, tumalikod sa ginagawa nila kasamaan. Turn from their wicked ways. Turn from their wicked ways, to turn away from your wicked ways, to turn away from your sin is what we call repentance. God wants His people to repent. And God wants His people to repent. No one is accepted. No one is accepted, sorry. Mapa nasa layar, mapa nasa loob. We are all the same. Pwede tayo magkulang. And nowadays, if you can see, ang sanlibutan punong-puno ng kasalanan. Amen. Wickedness is widespread. Grabe ang wickedness. What is not normal 10 years ago is normal today. Same-sex relationship, same-sex marriage. Nung una pagtago, ngayon, wala na. Tanggap na ng sosyedad. I'm telling you this now, the world has become. That's why the Lord is calling to them for repentance ng tao. Is a big, the main, na tinuturo during the time ni John the Baptist, repent. During the time of the people of Israel, nung sila magkakamali, repent, magbalik kayo sa Panginoon. Hanggang sa pagdating na ito, pagdating ni John the Baptist, hanggang sa pagdating ni Jesus, hanggang sa karoon, this is still the heart of God, this is people to repent. At iwanan ang kanilang iwanan natin. Hindi natin magandang ginagawa. God is always reminding us to repent. Turn away. Talikuran natin ang ginagawa natin against sa prinsipyo ng Panginoon. Kaya kung gagawin natin ito, ano mangyayari? If we do this, what will be the result? Dirinig ko sila mula sa langit. Dirinig ko sila mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan. Kaya makita niyo yung pinaka-heart ng Panginoon. Why do God allows these things to happen? And God is allowing us to see the current situation. In order for us to realize that these things that happens right now is the result of this. People ay nakalimot na, hindi na sila nananalangin, hindi na sila tumutulog sa Panginoon, hindi na tumutulog sa Panginoon. At masyado nang naging maluwag, masyado nang naging masama ang sanlibutan. That's why God wants everyone na magpakumbaba, bumalik sa Kanya. At simulan ulit manalangin, at simulan ulit magpakumbaba, at simulan ulit nagpulong sa Kanya. Ang pinaka dito ay talikuran natin ang ating ginagawang hindi umaayon sa Kanyang prinsipyo ng Panginoon. And if we do that, ano gagawin? Pag sino wala na siyang makinig sa panalangin. I will hear from heaven and will forgive us sa ating mga kasalanan. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. At, kung nakalasyan tayo, pagpapalain ko ulit, pagpapalain ng kanilang buhay.
and will forgive their sin and will heal their land. And that is the main message, right? This is the wake-up call para sa ating lahat. No one is exempt. Let us be aware na nangyayari sa salibutan. Let us look. Kaya tayo mga nakasalaya. Amen. Kayo mga nasa loob, you have your access sa inyong mga TV sets and you know what is out. But now is the time for us to return. Bend our knees to show our pagpapakumbaba sa Panginoon. Ipakita natin na kailangan natin siya. At ano gawin natin? Talikuran natin ating ang ating gawain na hindi umaayon sa kanyang prinsipyo. And if we do this, forgiveness will be available para sa ating lahat. Forgiveness na walang question. Total forgiveness galing sa ating Panginoon. Then, ibibigyan niya ang healing sa ating land. Amen. Kaya let this be, ulitin ko, let this be a wake-up call para sa ating especially those who are claiming to be Christians, especially those who surrendered their life. Surrendered their life. Ay yung mga nag-surrender ng life na sa Panginoon. Ang sabi yun, iibig ka sa atin. At medyo may siyang ating sharing ngayon pa. Let us allow this word na ma-istira uli yung design natin to pray. Let us pray, Father in heaven, and thank you, Lord, for these reminders. Thank you, Lord, for letting us see the current situation, Panginoon, ng salibutan. That this situation, Lord, na pinapakita ninyo sa amin, Lord, will motivate us to pray. And Father, thank you also that you have revealed us on what it takes, Lord God, so that the land will receive healing, Lord. Father, help us, Lord, to humble ourselves to you, Lord. Kunin mo, Panginoon, pride na nananahas sa aming mga puso. Palitan mo ito, Panginoon, ang kapag-uwa. Father, Holy Spirit, help us, Lord, to pray. Teach us, Lord, to pray. And Father, also pray, Holy Spirit, help us. Talikod sa aming mga pagkakasala sa tunay na pagbabalik loob sa iyo, kami mga mananampalataya na medyo nakalimut. At Panginoon, sa mga pagpapaalala sa Panginoon, sa mga bagay na pinapadalapan ng buwan na muulit ang aming mga presyo. Father, give us always, Lord, the burden of prayer. Not only for ourselves, Lord, but also for others. So that, Lord, healing will come in the land, Lord. Father, we thank you. This we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. Ibalik ko po sa ating MC. Hallelujah. Maraming salamat, Pastor Gerald, sa salita ng Diyos na iyong binahagi.